Mad Flow Music. San Pablo Norman patay gutom. Norman pangit patay gutom. Norman patay gutom. Patay gutom si Norman. Norman hampas lupa. Strong Igorot at work! Kahit kung lang sabihin, pumunta ka, talaga matapang ka! Makagago! Boy! Norman pangit hampas Pare, sa inidoro ko natutulog, pare. Hampas lupa si Galingan mo ba? Norman. Kayo ang mga tunay na demonyo! Mga kahombre ko, huwag niyong kakalimutan. Ito ang sinabi ni Norman Gusgusin back in the day, tama? Ngunit, meron pa siyang isang malupit. Sinabi niya rin recently, no? Sa iba't iba niyang mga videos, na kahit kailan daw, mga kahombre ko, ay hindi siya nakatanggap ng kahit na magkanong pera kahit na kanino. Kasi hindi naman daw sa kanya sinesend ang mga pera. Sabi ni FLM Sport, thank you sa mga OFW sa pagtulong sa mahirap during pandemic. Nakatulong na sila. Nakakupit pa si FLM. Ay, bobo. Hindi ko kilala OFW nang ako'y kasalukuyang namimigay. Naabalitaan ko lang yung mga OFW na yan nung ako ay nasa kulungan na. Wala silang kinalaman doon sa mga pinamigay ko nung pandemic nung ako'y nasa laya pa. Sapagkat hindi ko kailangan ng tulong ng OFW ng mga panahon na yun. Tanga, bobo, inutil, tungga. Magpakita ka nga ng kahit na isang resibo na didirekta sa pangalan ko. Bobo. Oh. Anong pinagsasasabi mo? Kaya ba ng OFW na tulungan yung buong Pilipinas? Hindi. Tanga, inutil. Ako mag-isa. Totoo yun, hindi kaya ng OFW yung tumulong sa buong Pilipinas. Pero pag pinagsama-sama yung pera ng mga OFW, kaya. Kasi yun ang nagawa namin, Kulaong. Yan yung mahirap dito kay Kulaong kapag nagsisinungaling kasi. Hindi niya alam, maraming ebidensya dito na pwedeng lumabas. Maraming ebidensya dito na naitabi natin. Ito. Ayan. Ito yun. Tignan nyo dito sa part na ito. Ang usapan dito, pagtulong Tapos isisingit niya yung may utang si Manny Pacquiao para kami, na mga kausap niya, ay ma-inspired na tumanggap ng donasyon mula sa mga membro ng FFCI sa bawat bansa. Ayun. Pwede ka bang balita dito sa positive sa Amerika? Positive naman eh. Hindi, kasi gusto ko ng siyempre ko signal mo sa akin. Kasi ako ang presidente rito, ako ang tatay rito sa Amerika. Alam mo naman gaano kalaki na hawakan ko. Naks! Mali ka na naman. Huwag ko ng kontra, hindi ka naman Para sa play ka yata doon, no ba? Yung mga padali mo eh. Hindi, eto problema. Nasa laboratory yung mga doktora natin. Ay, salamat. Ila-lockdown daw ngayong March 20. Nakapag-produce uli sila. May natira sa Cagayan na 111,000 yung natira na salamin. Tapos ngayon, Ito yung kwento na yung iPhone 11 lang, nagiging iPhone 15. Tapos, pagdating ng magiging iPhone 17 Pro Max na. Totoo yun, yung sinabi ni MG na yun. Kayo ba, biruin nyo 111,000 na salamin, imagine nyo yun? Tangina. 111,000? Tapos kapag kausap mo si Bernard Chong, sasabi mo, pare, sa inituro ko, pare natutulog. Pare, bigyan mo ng 300,000 si Johnny. Diba?
ba? Tapos meron kang 111,000 na salamin? Nakapag-produce na sila ng 70,000. 300,000 yung request ni Congressman Gerald de Lima. Ang problema, pag nag-declare ng lockdown, hinto yung optical mission natin. Eto kaya na malapit na problema. Siyempre, lockdown. Ano na naman ang kakainin ng tao? Mag-iiyakan na naman ng tao niya. Di ba? Isiningit niya, magla-lockdown, mag-iiyakan na naman ng mga tao. Ano na naman ang kakainin ng mga tao? Parang akala mo, siya yung presidente ng Pilipinas. Na siya yung namomroblema kung ano ipapakain sa mga Pilipino. Yun ang style ni Kulaong. Ngayon, kung makakalabas ako, Ayan. within the first week of April, ang plano ko, mamigay na naman tayo ng pagkain, bigas, para sa mga mahihirap nating kababayan. Ito Planong mamigay na naman. Di ba? Planong mamigay na naman. So, totoo, hindi sa kanya bumabagsak ang pera. Akala ni Kulao, porke hindi sa kanya bumabagsak ang pera, hindi makakasuhan yung mule. Sino yung mule? Si Dong Batalan. Yung mga resibo ng aking padala, nandito sa akin. Doon nakapangalan kay Batalan. Sayang nga lang talaga yung cellphone na bigay sa akin ni Kuya Alpha, yung Huawei, nasira na. Ngayon, nung dinala ko sa sa pagawaan, kailangan i-reformat. Di pina-reformat ko. Nakalimutan ko nandoon yung WhatsApp na kung saan nakachat ko noon si Kulaong. Lahat ng chat doon na kung ano yung mga sinasabi niya, kung ano yung mga chat niya sa akin, nandoon, sayang. Nasama siya sa format. Ngayon, isisingit dito ni Kulaong yung kay Manny Pacquiao. Bakit? Para isipin namin, mamimigay ng tulong, pero wala siyang pera. Dahil ang pera niya na kay Manny Pacquiao. Si Manny Pacquiao, napag-ahalatang nagiging trapon. Sinabihan ko nga si Johnny, ikaw, wag mong ididikit sa pangalan ko yan. Kung magpo-post ka, na lang, wag mong pa-share sa FLM family yan. Ginano ko si Johnny. Alam mong may utang sa akin yan, hindi pa nagbabayad eh. Malatuba yan. Di ba? Isiningit niya kasi para maengganyo kami ng mga supporter niya, mga OFW, na tumanggap ng donasyon. Buti na lang talaga. Sa Malaysia, napakakunti lang po namin doon. Hindi kami yata umabot ng 15, parang 10 lang yata kami doon. Napakakunti lang namin. Tapos, syempre, yung iba po, mga nagtatrabaho, DH, yung iba naman ay yung iba doon na nakatira, meron ng mga pamilya doon. Pero napakaswerte pa din na konti lang kami. Kasi kung marami kami, baka nagawan ako ng issue na ako'y nangungupit o ako'y nagnanakaw sa perang binibigay ng mga miyembro ng FFCI. Buti na lang talaga, konti lang kami. Kasi kung marami kami, baka yun ang maging sa akin issue. Katulad ng ginawa nila noon kay Tol Jojo de Guzman. Inisyu nila na parang nangungupit ba o parang tinatago ni Tol Jojo yung pera, kahit na hindi naman, kahit na may transparency si Tol Jojo, at talagang yung pera, naka-live yun, pinapakita. Eto, bigay ni Ate Glenn Magramo, eto, bigay ni Jen Davis, eto, bigay ni Kenkel, eto, bigay ni Recorrection, eto, bigay ni Henry. Ganun kami noon. Yung sa akin, napakadali lang. Bakit? 2-3 tao lang nagbibigay. Hindi na kailangan na audit kasi yung isa magbigay ng 100 ringgit. Magkano lang yon? Kung nung time na yon palitan ay 12, di 1 lang yun, 1,200.
O yung isa magbigay ng 50 ringgit. O yung isa magbigay ng 200 ringgit. Ganon. Kaya madali lang sa akin. Pagkabigay sa akin, ako na magbabayad nung tawag doon, yung convenience fee o yung transaction fee. Ako na magbabayad nun. O ipapadala ko, isesend ko kay Dong Batalan. Ganon po noon. Kaya itong si Kulaong, talagang ito ay sumandal sa OFW, sumandal sa FFCI USA ni Nasukir, sumandal sa lahat ng FFCI, kay Kuya Alpa, sa Paris, sa Italy, Canada, si Macber, FFCI Canada, si Macber, FFCI Japan, nila Ate Kikutya, nila Nanay, ano ba pangalan? Nanay Nakamura. Nakalimutan ko. Nakamura ang ano niya apelyido niya doon sa Japan eh. Yun, talagang sila Remy Kudo, Grace Ohashi, yun talaga doon talaga siya nakinabang. Bakit? Ang lalaki po ng bigay. Merong 5 lapad, merong 3 lapad, merong 10 lapad, merong 20 lapad. Ganun po kalalaki. Sa Canada, si Macber po ang inano doon, naging FFCI Canada. Hindi siya leader, pero isa siya sa mga hindi siya yung president, pero isa siya sa mga kumbaga parang naglilikom. Yun, nakakalikom ng pondo o nakakalikom ng padala, tapos ibibigay niya doon sa presidente. Hindi ka makakakupit hindi ka makakakuha talaga. Kasi, napaka-transparent nung time na yon. Saka isa pa, kumuha ka lang ng $1, may magre-reklamo. Bakit? May GC. Nakalagay doon yung listahan. Kapag pinadala, talagang isang bagsakan na padala yon, wire transfer o kaya Western Union. Ganun po ang nangyayari nun. Kaya totoo yun, na si Kulaong sumandal sa mga OFW. Hindi totoo, Kulaong, na ikaw lang mag-isa tumulong noon, sarili mo lang pera, dahil wala ka naman pera noon. Kaya nga si Nay Marian, di ba, nakamatayan yung sama ng loob sa'yo. Dahil inutangan mo ng inutangan, pinangakuan mo ng gold bar hanggang namatay. Hindi man lang na balik yung mga perang sinabi mo na babayaran mo. Isa kinaya ko. Bobo. Samantala, Hindi totoo yan, Kulaong. Hindi mo kinaya mag-isa yun. Umiiyak ka nga kay Bernard Chong, di ba? mga kahombre ko, atin hong tingnan ngayon. Kasi makikita natin dito sa isa sa mga post ng kanyang mga alipores na nag-post ho sila ng ganito. FFCI, isa hutong illegal mga kahombre ko na foundation. Hindi huto lehitimong foundation, take note. Peke ho itong foundation okay? Totoo po. Peki po talaga yung foundation na yan. Talagang ano po yan. Pinlag po yan ng Security and Exchange Commission na isang fraudulent. Fraudulent na na grupo. At ano pa ako diyan, nasama pa nga ako diyan eh. Talagang ano yan, talagang fraudulent at wala po talagang ano yan. Hindi po talaga binigyan niya ng SEC ng kahit anong lisensya para po mag-operate as a foundation. Yun po ang totoo niyan. Tama yung sinasabi ni MG. Ayan sinabi na ng NBI, nasabi na rin yan ni Erwin Tulfo, ito ho ay fraud na foundation. Okay? Hindi ho totoo to, peke to mga kahombre ko Pero anyway, gamit niya yan, obviously, at makikita natin dito nakasulat, please help FLM bail out of jail. Donations and support. Ayan ho ang kanyang... Okay, so alam niyo po kung sino gumawa nito? Si ano po yan, si Eliza D. Si Eliza D po ang gumawa po ng ano na ito, ng panawagan na yan. bank account, mga kahombre Siyempre, utos din yan ni Kulaong. ko at pangalan niya.
So nakapangalan sa kanya yung bangko. Sabihin mo ngayon, Norman, nasaan ang mga patunay nyo na sa akin nyo sinesend? Marami, Norman. Hindi ko nga lang pwedeng ilagay dito kasi something is moving too sa part na yon. Yari ka ngayon. Kailangan mo ngayong maalala kung sino-sino nga ba yung mga nag-send ng pera sa'yo. Kasi baka mamaya, sila na yung humahabol sa'yo ngayon. And guess what? And guess why? Kasi nagkaroon na sila ng lakas ng loob ngayon. Dahil sa akin, Norman, talagang wasak na wasak ang buhay mo ngayon. Oo. Totoo yun. Marami po ang lumakas ang loob. Katulad na lang ni Nay Karen Whitmore. Diba? Ngayon, yung 5 mommies, kasi ang problema sa 5 mommies, nasa under kay Nasukir. Ngayon, dahil nga sa nagkaroon ng away-away, nagkaroon ng gulo-gulo, sana wag madama yung paglabas ng 5 mommies. Sana wag madama yung paglabas pa ng ibang mommies. Kasi, nagtaka talaga ako na iba yung 5 mommies eh. Yung original talaga, na pagkakaalam ko, sila Nanay Melita Quilates, Nay Dakel, si Nay Selly, hindi yan kasama sa 5 mommies eh, pero sinama nitong nakaraan eh. Sino pa yung original? Excuse me po. Nakalimutan ko yung mga original eh. Basta 5 yun. Yung 2, yun yung nanay na talagang talagang nanay-nanay ko. Tapos yung 3, hindi yun yung binabanggit noon na 5 mommies eh. Hindi ko matandaan kung si Nay Maria Wright ba ay kasama doon sa 5 mommies, original. May ano yun eh, mga first batch yun eh. Ngayon, ito yung magandang nagawa talaga ni Makagago. Meron mga tao na lalabas, magsasalita para mapatunayan kung paano sila nabudol ni Kulaong. Gamit yung FFCI. Kasi yung po talagang FFCI, yan po yung isa sa mga ginamit ni Kulaong. Ngayon, para patotohanan lang na itong si Dong Batalan ay kumbaga parang naapektuhan noon dahil nga syempre magdududa ang mga miyembro. So meron siyang PM noon. Actually, isa sa FFCI, di ko na matandaan kung saan bansa, ipinasa sa akin to. Sabi pa dito, ang sabi, si Dong Batalan daw ang nito. So makikita nyo naman sa may upper dito sa taas, dito sa kabila pala. Yan, ito. Kung makikita nyo naman dyan, ayan, nakalagay dyan, Dong. Diba? Yan po yun. Si Dong Batalan daw yan. At ang sabi pa dito, good evening to all. Gusto ko pong ipaalam sa lahat ng mga kalaban po natin ay pilit sirain ang magandang samahan ng mga OFW sa pamamagitan ng panlilinlang kagaya ng fake news na kanilang pinakalat sa SOCMED na di umano ang presidente ng Amerika ay nag-offer ng asylum kay FLM kapalit umano ng mga golds ng Pilipinas. Ito po ay labis na pangahamak at pambababoy sa pagkatao ni FLM. Pangalawa, ang pagsusumbong nila sa Securities and Exchange Commission laban sa FFCI na ang binigay na complete name ay Francis Leo Marcos Family Club Incorporated. Gusto ko pong linawin na wala po tayo in-apply na registration sa SEC na ang pangalan ay Francis Leo Marcos Family Club Incorporated. Kasi nga po, ang nilagang kanilang dyan, Filipino Family Club Incorporated. Pangatlo, taliwas po sa mga pinagkakalat nilang chismis, hindi po totoo na nag-solicit ng pera ang FFCI. Totoo po na nagbigay ang mga OFWs para sa humanitarian na ginawa ni FLM sa Cagayan, Montalban, Alabang at Optical sa Cagayan, pero wala pong kinalaman ang FFCI doon sa humanitarian. Ang tawag po namin sa mga OFWs nung panahon na yon, maging sa kasalukuyan ay FLM Family Worldwide at hindi po FFCI. So dito, inaamin po dito ni Dong Batalan na ang mga OFW po ang totoong nagbigay
para sa humanitarian na ginawa ni FLM sa Cagayan, Montalban, Alabang at Optical sa Cagayan, pero ang credit ay kay Kulaong. Ganun po ang nangyayari. Ang credit kay Kulaong, ang gastos OFW. Yun po ang ano niyan, yan po ang katotohanan niyan. Galing na mismo kay Dong Batalan to. Hindi niya na maitatanggi to. Ngayon, meron yan kasunod. Eto. Ang FFCI ay tinatag lamang po noong February 2021 at wala po kaming inilabas na dokumento patungkol sa FFCI at lalong hindi nanghingi ng donation ang FFCI. Ang masaklap, pilit nilang siraan ang FFCI at nagreklamo sa SEC na humihingi dumano ang FFCI ng donasyon sa pamamagitan ng mga staff ni FLM na isinama pa ang aming mga litrato. Dahil dito, ako po'y nananawagan sa lahat na huwag po tayong magpapalinlang sapagkat wala po tayong illegal na ginawa. Tayo po ay tumulong lamang sa mga mahihirap nating kababayan at kahit nakakulong si FLM, ay pilit po niyang tulungan ang mga mahihirap sa abot ng kanyang kakayahan. Malapit na po ma-release ang SEC registration ng ating FFCI dahil approved na po ang articles and bylaws. At katunayan po ay binayaran na po ni Eliza D ang karampatang filing fee noong nakaraang May 21, 2021. Kapit lang po tayo mga ka-FLM, sabay-sabay po nating labanan ang mga naninira sa magandang samahan at hangarin ng FFCI. Kasi po, nung nangyari po yan, nung lumabas po yung advisory na yan, eto, makikita nyo naman dyan, mukha ni Dong Batalan yan. Dyan sa baba, ayan mukha ni Dong Batalan yan. Ano po niyan, nung lumabas po yung advisory, marami po ang parang nawalan ng tiwala sa kila Dong Batalan, kila Kulaong. Kasi po, ayan, budol-budol nga daw po. Siyempre, Security and Exchange Commission yan. Kaya lang, dito nila kinokontra sa loob, sa GC. Diyan po nila kinokontra yung mga mga issue ng FFCI noon. Tapos, syempre, kapag nag-live po sila noon sa tinatawag namin na mansyon, ito po ang ilalabas nila. Ayan, sasabihin ni Dong Batalan, hindi denied ang FLM Family Club. Na hold lang dahil sa maling sumbong. Hayaan na mga lawyers mag-ayos, bayad na lahat. Otherwise, ibalik nila bayad natin. Sobrang inggit ng mga hudas kay FLM at buong team. Gusto nilang hawakan ng mga OFW. Gusto nilang rentahan. Ginagawa nilang bata ang mga OFW. Buong akala nila na kaya nilang hawakan mga OFW. Kaya hindi po may tatanggi na dito po sa ginagawang panloloko ni Kulaong, talagang kasabwat si Dong Batalan. Ito pa, para sa FFCI Worldwide, alam nyo na walang ginawang kabulastugan si FLM at ang team. Kaya wala tayong dapat ipag-alala. Hayaan natin ang batas gumulong. Proseso lang ang lahat na ito. Sila po yan. Ito yung kabuuan ng inilabas noon na na SEC advisory. Posted May 28, 2021. At nandyan nga yung ginawa kong pangalan, nakasama ako diyan. Ito yung sumusulat pa nga ako diyan sa sa Security and Exchange Commission para po mawala yung mapatanggal yung aking pangalan. So ito po talagang FFCI ni Kulaong ay ginamit po talaga. FFCI, mga OFW, kaya na FLM Family Worldwide, kaya na FFCI USA, FFCI Worldwide, FFCI Italy, FFCI Hong Kong. Lahat po yan ay nagamit ni Kulaong sa pagtulong. Hindi totoo na si Kulaong ay solong tumutulong. Lagi pong nakasama ang mga OFW. Bakit? Paano ko nasabing kasama ang mga OFW? Dito naman tayo pupunta sa isa pa nating
ebidensya na laging kasama sa pagtulong ang OFW sa kanyang pagtulong, pagtulong puno. Laging kasama, laging kaparte. Hindi pwedeng walang FFCI na hindi kasama ang OFW. Lagi pong kasama ang mga OFW. Ito yon. Ayan. Ito ang kanilang Facebook page. Tingin ko, hindi na nila to kayang burahin dahil ang admin nito, si Alaysa D. So, paano nila to matatanggal? Di ko sure kung talaga bang si Alaysa D ang admin nito. Pero yun ang alam ko. Si Alaysa D ang admin nito. At dito po, sa mga ano na yan, makikita natin. Teka. Actually, ito mga video dito, mga link ng YouTube, wala na. Hindi na siya ma-open. Kasi nga po, nasunog na yung channel nito. Ngayon, papakita ko lang sa inyo yung mga kung bakit laging kasama ang OFW. Ayan, no? Kung mapapansin nyo po dyan, ayan po nakalagay. Humanitarian, FFCI Canada. Yung mga taga-Canada, yun ang nagbibigay diyan sa mga ano na yan. Pagbigay ng sasabihin nila 2,000 sacks of rice. Ayan. Pero ang totoo, 200 lang. Ayan sila Dong Batalan, no? Si Alaysa D, ito yon, si Alaysa D, yung ito nakatayo na to. Ito yata si Lemor. Andyan din si Yama, kasama din nila si Yama dyan. Ayan, saan ba si Yama? Nandiyan si Yama eh. Ganyan naman sila, sasabihin nila, 2,000. Ito yung si Alaysa D, yung namatay na po, na staff ni Kulaong noon. Ayan, ito yun. Isang sityo lang yung nabigyan, pero sasabihin nila, ang nabigyan ay isang, ito, katulad nito, Barangay San Isidro, Candelaria, Quezon. Isang ano lang yan, isang sityo lang, pero ang sasabihin nila nabigyan ay isang probinsya ng Quezon. Ganyan si Kulaong. Ayan, si Dong Batalan.